taon, laman sila ng ating mesa tuwing Kapaskuhan. Pero alam niyo bang may taglay rin silang mga kwento na kasing linamnam? Tuwing Pasko, tiyak na ang kaliwat ka ng salo-salo. At laging present sa mesa ang mga putaheng paborito ng Filipino. Pero kung may mga pagkaing hindi pwedeng mawala kapag Noche Buena, meron din kaya ang mga pagkaing banyaga? Sa France, hindi daw pwedeng mawala sa mesa tuwing Noche Buena ang cookie songjak, na ang pangunahing sangkap, scallops. Bukod sa espesyal na lasa, ang mismong scallop shell daw may mahalagang ginampanan sa kasaysayan ng Kristyanismo. Kaya naman naging isa ito sa mga paborito tuwing Pasko. Noong una raw kasi, ang mga pilgrim o manlalakbay, ikinukwintas ang scallops kapag pupunta sa Santiago, Compostela sa Espanya, kung saan nakalagak ang mga labi ni St. James, isa sa 12 apostles ni Jesucristo. Parang yun yung pinaka-meal ticket nila. They're supposed to be given food na parang the size of a scallop shell lang. Taliwas sa mahirap bigkasing pangalan ng cookie songjak, ang pagluluto nito, abay napakadali. Para sa toppings, pinagsama-sama ang keso, sibuyas, all-purpose cream at pampalasa sa isang mangkok. Iniinit din ito para maghalo ng mabuti ang mga sangkap. So ilalagay na natin siya dito sa ating fresh scallop. Tapos ilalagay natin sa baking tray. Bubudburan lang natin ng keso. I-bake lang natin siya ng 5 to 6 minutes. So tandaan, pag nag-bake tayo ng seafood, laging sakto lang yung oras kasi pag nasobran ito, magiging matigas ito. Sa Mexico naman, always present daw sa mesa tuwing Pasko ang putahing bacalao a la Vizcaña na ang pangunahing sangkap, dried salted codfish o bacalao. Naging popular daw ang putahing ito sa Mexico tuwing Pasko dahil sa pagkakataong ito rin daw sagana ang supply ng bacalao sa lugar. Sa Pilipinas, hindi na raw kailangan pang hintaying mag-Disyembre para matikman ang bacalao a la Vizcaína. Sa isang kainan kasi rito sa Makati, all year round nila ito sinaserve. Calderon is known for recipes handed down by generations of families, old recipes and all that. And the one of them is our bacalao. And it has been tested for many years now. Bago iluto ang bacalao, kailangan muna raw itong ibabad ng magdamag sa tubig para mabawasan ang alat. Masarap siya, hindi siya lasang isda. More on parang yung lasa niya meat na may konting alat. Tapos yung luto niya sakto lang, hindi sobrang alat, hindi sobrang tamis. Sa India naman, bagamat halos 80% sa kanila Hindu at hindi nagdiriwang ng Pasko, popular daw na handa sa kanila mga importanteng salo-salo ang mutton biryani. Kaya naman ang ilang Kristiyanong nakatira doon, natututunan na ring ihanda ito tuwing Pasko. Mahigit 20 taon nang naninirahan sa Pilipinas ang Indian na si Komal. At para ibahagi ang parte ng kanilang kultura sa ating bansa, nagtayo siya ng isang kainan sa Makati. We like the country, we like the people of the country. They're very, very, very helping hand and they're very good in nature. So actually we came here as a tourist but we felt it's good here. Sa kanilang kainan, naging saksi raw si Komal kung paanong ang mga pagkaing mula sa India pumatok sa ating panlasa, kabilang na nga ang mutton biryani. It's good. I can taste a tomato based here and it actually reminds me of a Filipino dish. It's either menudo or what's that? The one that we mentioned earlier? Machado. It's really flavorful. It's meaty. Karne ng kambing ang pangunahing sangkap ng mutton biryani.
Bukod dito, ang higit na espesyal daw sa putaheng ito, ang paggamit ng mahigit 10 uri ng pampalasa. Una munang iginisa ang sibuyas. Makatutulong daw ang pagdagdag ng asin para mapabilis ang pagluluto ng sibuyas. If you don't make toast properly, the onions, the raw smell of the onions coming to the mutton and the taste of the mutton will be spoiled. So, you have to do brown. Kapag nag-brown na ang sibuyas, idinagdag na ang karne ng kambing. Malalaman daw na luto na ng mabuti ang karne kapag naglalangis na ito. If it is not toasted properly, you'll be getting the raw smell of the mutton also. Pwede rin makatulong sa pagtanggal ng amoy ng karne ang paglalagay ng yogurt. Pagkatapos, idinadagdag ang ginger garlic paste. Habang iniluluto ang karne, isinabay na rin ni Komal ang paggawa ng puree. Hinahalo lang ang kamatis, pampalasa, dried coconut powder at tubig sa blender para gawin ang puree. Kalimitang inaabot daw ng hanggang 2 oras ang pagluluto ng karne ng kambing. Kaya naman kung ihahanda ito para sa Pasko, siguraduhin simula ng maaga ang pagluluto. Huling idinadagdag ang ilan pang pampalasa. The mixture must be all dissolved in one paste. After putting this, then add some rice on top. Gumagamit ng basmati o Indian fragrant rice para sa biryani. Mas mahaba ang butil nito kumpara sa lokal na bigas. Espesyal ito para sa kanila at mabibili nga raw ng 200 pesos kada kilo. Ang Muton Biryani may pagkakatulad ng bringhe sa mga Kapampangan at maging sa nakahiligan na rin ng marami na paeya na may sangkap namang manok at kung minsan seafoods. Sa England naman, may panghimagas na inaabangan tuwing Noche Buena. Ang tawag nila dito, trifle. Pwedeng gumamit ng iba't ibang prutas sa paggawa ng trifle, gaya ng strawberry. Hinahalo lang ang all-purpose cream at confectioner's sugar. Sa iba pang mangkok, pinagsama naman ang strawberry, asukal at tubig. Pwede nang i-assemble ang trifle depende sa gusto nyong presentation. Siguraduhin lang na magkakaroon ng layer para sa sponge cake, strawberry at cream. Ang trifle ay tira pinsan ng paborito nating pantanggal umay sa mga handaan, ang mango float. Marahil marami sa atin excited nang sumabak sa matitinding kainan ngayong Pasko. Pero hinay-hinay din at bantayan ang ating mga kinakain para tiyak na merry ang ating Christmas. Magaling ka, kaya